Siyempre po, hindi po natin makakalimutan ang ating mahal na presidente ng Philippine Therapeutic Hilot Society. Walang iba kundi si Mr. Gideon Calabato. Magandang hapon sa mga lokal na mga opisyalis mula sa representative ng Vice Mayor, at mga opisyal na nandito ngayon sa barangay, sa UP mismo. Ako naman ay isa sa mga tumutugon at pang presidente ng Philippine Therapeutic Hilot Society Incorporated. Kaya introduce ko muna ang sarili ko. I am Gideon Elemanco, ang nagbigay sa akin ng pangalan ng Poland na Pari Gideon Elemanco. I'm from Mindanao, Surigao del Sur. Ang mother ko ay Surigao del Sur, ang father ko ay Surigao del Norte. Ngayon, ang aming practice traditionally sa pangkalusugan, ayun nga, yung hilot. Kaya ang aking naparehistro sa SIC ay Philippine Therapeutic Hilot Society Incorporated na may acronym na Root to Heart Initiative. Ang tunguhin nito ay maintaining primary health care and enjoy life in abundance way to the fullest. Ngayon, mayroon akong misyon kung bakit ito itinayo ko dahil sa ang tagubilin sa aming tradisyon. Pag kayo ay nandun na sa urban area at lumalaki na kayo, huwag ninyo itong i-practice. Bakit sabi ko? Bakit no? Bakit ako? Bakit namin i-practice? I-practice lang ninyo sa inyong pamilya at sa mga kaibigan talaga ninyo na hindi mag-traidor. Pero karamihan naman talaga mag-traidor. Pero wag na, para walang gulo, wag na ninyo i-practice yun. Yung nagtagubili na yun, ay ako kasi ngayon ay 72 na. Wala na, namatay na. Nababahala ako na, paano yun? Gift of healing. Tiruin mo yung gift of healing, art of healing ng Pilipino. Palipasin na lang ba natin ito? Bakit doon? Basta kung andun na kayo sa urban area, huwag ninyo i-practice. Totoo naman, sinunod ko sila sa pamilya ko lang. Practice sa mga kaibigan ko. Yun ko lang sila practice. At ang benefits naman ito, sa 4 kong mga anak, sila ngayon ay lahat ay professional na. Siya nga pala ako ay graduate ng chemistry. Chemistry graduate noong 1972. At gusto ko nga ihabilin ito. Ang aking panganay ay naging scholar sa PUP. Naka-enroll rin naman siya sa last batch. Nasabi naman yung nakausap ko, walain na yan sa liberal arts yung chemical chemistry. Kasi hindi daw sila naka-cope sa regulation. Kunti lang ang pumasa. In fact, sa kanila 4 na ang pumasa. So, mayroon na 1972 graduate. Ang tatay, mayroon din licensed chemist ako ngayon na pwede din tumulong sa atin. Na kung questionin tayo, siguro yung namatay na nagkabilin sa akin, hindi naman siguro ako ikukulong. Kasi may human rights naman ngayon, di po ba? At saka kompleto naman tayo. Kung ba, indigenous tayo, papasalamat nga ako kasi ako ay scholar din sa Marawi. Nung nagka-problema sa panahon ng Presidente, kinikater ng UP ang aming mga scholars sa Marawi University. The alumni doon sa Marawi University. So, sa contribution ng panawagan sa kalusugan, nais ko sabi nito ay Filipino Traditional Medicine Hilot toward health in the hands of the people. Integrating our traditional arts of healing, saan? Sa national care system delivery, at further, sasali tayo sa global scope of delivery ng universal healthcare. Sa suka ni Mayor,
nagagalak na i-announce sa inyo na ang Quezon City is a universal city. The first universal city sa healthcare dito sa Pilipinas. Kaya kung suportahan natin ito ng traditional, hindi ba lalakas? Lalakas ito. At abot kaya naman ang mga produkto natin at mayroon tayong mga produkto dyan kasi months of innovators din tayo ngayon at inventors mayroon na kung ano. Ang number one na produkto ko ay kung i-computer kasi natin, i-resource natin sa computer bago tayo sinubok ni COVID. Where is the largest coconut producing in the world? Abay, ang answer, Philippines. Where is the province? Mati, Davao, and Surigao. So, our province. So, ang needs po ng bawat isa sa atin sa traditional healthcare sa hilot, kasi kung ang hilot natin ay pisil-pisil lang at magsindi ng kandila, hindi, yung po pala ang ikukulong, hindi tayo makadipinsa sa mga kasiyentipikong paraan. Pero kami po, hindi naman siguro kasalanan ng aming mga tatay na pa-aralin kami sa universidad at makakuha ng ganong kurso. Kaya nangihinayang ako, dapat kung paano ko yung na-enjoy na ang apat kong mga anak ay professional, chemist yun, ang siya ay supervisor ng yan sa PIPAC, Philippine Institute of Pure Applied Chemicals. And ang dalawa kong mga anak na babae ay po, nasa Department of Justice sila. Ang bunso namin ay nasa RTC. Na-promote yung atin niya, nasa Court of Appeals ngayon. Kaya kung magkakaso man tayo, huwag na tayong matakot sa pag-deliver sa ating kapwa ng pangkalusugan, wellness, health and wellness delivery. At iba-iba itong kultura, kaya naghahanap din ako ng maging kasama ko. At ito ay kahit saan kayo pumunta, ang hilo talaga, aminado kahit saan kayo pumunta, ito talaga ang sistema natin ng panggagamot. Isa sa mga kultura ay sa Ilocano, kasi ako ay Bisaya at Surigao nun, hindi ako makasalita. Introduce ko ang Vice President natin, si Mr. Alex Bulaton. Siya naman ay sa massage. Ang massage kakaiba po sa akin, kasi sabi ko nang inimbestigan ako sa Plato. Sir, ano po ba ang English ng masahe? Massage. Pero ano ang English ng hilot? Ay, hindi niya ma-English ang hilot. That is our Filipino kasi na medicine. Atin lang po yun. At nais natin mapapunta ito sa kamay ng mga interesado at nais na mag-practice dito. Ating tawagin na sa mga kultura sa Ilocano, Mr. Alex Bulaton. Siya, na-surprise po ako rito sa pagbanggit sa akin ng aking kaibigan, ang founder, president, CEO ng Philippine Therapeutic Health Society of the Philippines, under po ng Luman. So, maraming salamat, Brother Gideon. Maraming salamat po sa mga opisyal ng ating local government unit sa Quezon City. Nakalimutan ko. The mayor, the vice mayor, at yung mga barangay officials at sa magigiting na esposa ng mga attorney. So, at sa lahat po ng mga guests sa araw na ito, magandang umaga po. Itutuloy ko lang po yung nabanggit ni Brother Gideon na sa hilot. Actually po ang inyong lingkod, Alex E. Bulaton Jr., Ay, Alex. licensed massage therapist sa DOH. Alex At the same Bulataw. time, accredited trainer and assessor sa TESDA during the time of GMA. And nagpa-practice po ngayon, nagtuturo kung saan-saan para po maipalaganap yung ating masahe, especially yung hilot, na ito po ay kailangan ma-address natin especially sa mga kanayunan, mga barangay, para po
ang mga matututo po nito ay may i-address nila sa kanilang mga kabarangay para po sila ay maging healthy at maging produktibo sa kanilang tatahaking tagumpay sa buhay, sa pang-araw-araw. So ibig sabihin, may iwasan po ang kanilang pagpunta sa ospital. Ito po ay prevention. Wala pong side effect. Sino na po ang nakaranas na nagpamasahe o nagpahilot? Sa inyo po, taas ang kamay. So, ayan po, alam niyo siguro kung anong benepisyo. But, ang masahe po na galing sa ibang bansa na in-acquire po ng ating bansa sa mga negosyante, iba-iba po modality po ito. Ang sarili natin ay hilot. Okay? Yung other na masahe, Thai, Shiatsu, deep tissue, Hawaiian, and so on, yan po ay sa ibang bansa. Pero ang the best po na masahe ay yung hilot. In every region, may iba-iba. Kaya nang nasabi ni Brother Gideon kanina, sa kanila sa Bisaya, iba. Sa ibang region, sa amin sa Ilocano, iba rin po. May pagkakaiba. Siguro kung narinig nyo na po yung dagdagay, ito po ay ginagamitan ng isang instrumento. At ito po ay ginagamitan din ng mga talagang tamang ritual sa paggamit ng tamang gadget para po maibsan ang karamdaman ang sino mang magpapamasahe. So sa massage industry naman po, ang mainam na masahe when it comes to relaxation, Swedish massage lang po. Yun lang po ang masahe na applicable para po kayo ay mabawasan ng stress at pwede po kayong makatulog. Hindi ko naman po sinasabi yung mga nagkakairo, so mas delikado po itong mga to, nagpapatunog ng buto sa spine, Kakatakot sa yun. mga joints. So delikado Ayaw po ko ito, nun. especially yung mga Cairo. senior citizen na. So brittle na po yung buto. Iba yung mga joints nila, ika nga medyo bawas ng mga synovial fluid. So iwas lang po kayo. Okay. Maganda naman po yan. Doon lang sa magaling at marunong at natuto ng tama na practitioner, doon po kayo tumulong. Okay? So, gaya nga po ng nasabi, ito po ay mga innovation. Nabanggit kanina ni Brother Gideon, ang tanging gamit po namin dito ay yung ating sariling atin na with ang sangkap ay galing sa PCO. Okay? Yung sarili pong produkto natin na napakaganda po sa katawan. Ang pagpahid po sa gabi ng isang BCO ay napakaganda po para maibsan ang mga lamig-lamig nyo sa katawan. Okay? At marami pa pong iba. Kaya nga po nang nasabi kanina ni Brother Gideon, kami po sa hanay ng ibang mga barangay, 5 na po yung nabigyan po namin ng mga project proposal in order to address yung hilot. Ang nag-comply po ay ang Barangay Commonwealth. Nabigyan po rin namin ng UP, Prostaligas, UP East and West, together with 6 congressman here in Quezon City District. At ang nag-response po ay walang iba kundi yung congressman natin sa Distrito 2 na which is Rabat. Yung anak ni Tulpo po. So, i-comply lang namin at maaaring kung mabudgetan po niya ay unang magkakaroon sa Distrito 2. Especially yung Barangay Commonwealth. Pero sabi nga po namin ni Brother Gideon, hanggat maaari, unahin po natin yung UP. Kasi po, hindi nyo na itatanong, way back 2010, 2013, kabahagi po kami sa Philippines na nakakuha ng security dito sa UP. So yung katahimikan po rito ay kabahagi ay nalingkod sa loob ng 3 taon. So, yan lamang po. Muli, magandang hapon at maraming salamat po sa mga bisita at sa mga gulo.
Maraming salamat po. Ah, very good. And now,